Ang sarap talaga maging mayaman. Sa ganyang itsura, pwede siyang yakapin ng magagandang babae. Hindi tulad ko na mahirap ang buhay simulat sa pool. Mag-asawa pa kaya? Hawakan ang kamay ng isang maganda. Isa akong manggagawa sa Earth. Sa isang pagkakataon, napunta ako sa katawan ng isang matandang mahirap na single sa loob ng 19 taon. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? 20 lang ako. Ayaw ko pang mamatay. Na-detect na ang host ay single sa loob ng 16 taon. I-unlock ang sistema, lumalakas sa tulong ng mga maganda. Buisit, pwede rin ba akong makahawak ng magaganda? Kailangan mo lang magkamit ng pabor ng mga maganda para makakuha ng habang buhay at iba pang premyo. Kung makakatalik ka sa kanila, makakakuha ka ng karagdagang premyo. Sa ngayon, 10 araw na lang ang natitira mong buhay. Magkamit ng pabor ng mga maganda. Bilang isang matandang malapit ng mamatay, sinong maganda ang magkakagusto sa akin? Buisit na sistema. Niloloko mo ba ako? Unang regalo para sa host. Malakas at masigla, matibay at hindi matatalo. Ang pagiging malakas at masigla ay napakaganda talaga. Tulungan mo ako. Ganda, anong nangyari sa'yo? Lasing ka ba? Nadroga ako. Tulungan mo ako. Ang ganda-ganda. Kung mapapangasawa ko siya, kumpleto na ang buhay ko. Na-detect ang angkop na target, Ivy Sue, ang presidente ng Sue Group. Magkamit ng kanyang pabor, dagdag na 5 araw ng buhay. Makipagtalik sa kanya, dagdag na 10 araw ng buhay. Wow, si Ivy Sue, ang pinakabatang bilyonaryong CEO ng lungsod ay nasa aking mga bisig. Tulungan mo ako. Mas gugustuhin ko pang matulog kasama mo kaysa sa hayop na si Coal River. Hindi, nasa security booth tayo. May makakita sa atin. Eddie, dalhin mo ako sa bahay mo. Hindi ako basta-bastang lalaki. Tulungan mo naman ako. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Alam mo bang ang katawan ko ang pangarap ng maraming tao? Sige, tutulungan na kita ngayon pero dapat sumang-ayon tayo na hindi ka babawi sa usapan. Ni-record ko na. Hindi pa ako handa. Yun pala ang pakiramdam ng sex. Sayang lang ang bilis. Kulang ako sa karanasan. Mas gagalingan ko sa susunod. Binabati namin ang host sa pag-unlock ng sex, nakakuha ng 10 araw na lifespan at na-unlock ang Life State Gift Package. Reward, isang set ng sinaunang martial fist. Nagagawa nitong lumaban ng 100 ang host. Kayang patayin ng suntok na to ang isang baka. Hindi ko inaasahang ang sistema ay medyo kapaki-pakinabang pala. Matandang manyakis ka. Anong ginawa mo sa akin? Matandang manyakes, ikaw ang dapat magtanong kung anong ginawa mo sa akin. May ginawa ako sa'yo? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako basta-bastang lalaki. Pinilit mo ako. Kaya ngayon, magsuot ka na ng pantalon mo at itatakwil mo yon. Pinilit kita. Seryoso ka? Ni-record ko, kung hindi ka naniniwala, pakinggan mo mismo. Eddie, dalhin mo ako sa bahay mo. Tigil, patayin mo agad. Ayokong makinig. Ang puti-puti mo. Matandang manyak, bastos. Kung titingin ka ulit, bubutasan ko ang mga mata mo. Nakita ko na ang lahat. Ano pa ba ang hindi ko makikita ngayon? Ano? Lumingon ka agad. Sige, lilingon ako. Bilang presidente ng Sue Group, nakipagtalik ako sa isang matanda. Kung malalaman ito, nakakahiya talaga yon. May tao ba dyan? Kung buhay ka, lumabas ka. Nahanap nila ako. Sino sila? Mga tauhan ni Coal River, siya ang nagdroga sa akin, ang panganay na anak ng pamilya River. Ang pamilya River na may koneksyon sa magkabilang panig ng batas? Ang pamilya River na pumatay ng maraming tao? Oo, sino pa ba ang magdodroga sa akin kundi sila? Bisit, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi natin sila kayang talunin. Kung ganon, wala namang kinalaman sa'yo ito. Ako na ang bahala. Wag na, hindi mo kayang harapin mag-isa. Hayaan mo akong tumingin. Sa tingin ko, hindi nila sasaktan ang isang matanda.
Buksan mo ang pinto o sisirain ko ito. Papunta na. Lumabas ka. Matanda, nakakita ka ba ng babae na dumaan dito? Ano? Sabi ko, nakakita ka ba ng babae na dumaan dito? Sino ang dumaan? Puta, bingi ka ba talaga o nagkukunwari lang? Huling tanong ko na ito, nakakita ka ba ng maganda na dumaan dito? Maganda nakita ko siya. Ay nako, ang bilis niya akong ipagkanulo. Sabihin mo sa amin kung saan siya pumunta. May dala siyang basket at pumunta doon. Buisit, tumakas siya para iligtas ang buhay niya. Paano siya nakapagdala ng basket? Ano ba, nagloloko ka? Tumakas para iligtas ang buhay niya? Hindi. Si Beth ay nanirahan sa aming komunidad ng mahigit 20 taon. Kahit na lampas 60 na siya, masexy at maganda siya. Putang ina mo, tinatanong kita tungkol sa isang batang babae. Sino ba ang putang inang si Beth? Niloloko mo ba ako? Isang batang babae? Hindi ko siya nakita. Nasasayang ang oras ko sa iyo. Mga kasama, hanapin ninyo ang lugar na ito. Hindi siya makakatakbo ng malayo. When they provided the staff by the sign jeep pinapayagang pumasok. Umalis ka sa harap ko. Hindi pinapayagang pumasok? Tulong! Masakit na masakit ang puso ko. Wala sa inyo ang maaring umalis ngayong araw. Kung mamatay ako, kayo ang magbabayad. Wala itong kinalaman sa akin. Sige, dahil gusto niyang mamatay. Ipadala mo siya sa impyerno. Huwag mo akong sisihin para dito. Tigil na. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag mong saktan ang matandang ito. Hindi ko inaasahan na si Miss Sue ay talagang nagtago dito. Diyos ko, bakit ka... Wala siyang kinalaman dito. Ako na lang ang kausapin mo. Sige, Miss Sue, basta sumama ka sa amin ng maayos, hindi na namin gagambalain ang matandang ito. Sige, deal. Sasama ako sa inyo. Sige, Miss Sue, mga bata, isakay niyo si Miss Sue sa kotse. Salamat po. Pero sana panatilihin niyo itong sikreto. Kung hindi, babalikan ko kayo kahit sa kabilang buhay. Binibining Sue, pakiusap. Ano, hindi niyo siya pwedeng dalhin. Okay ka lang. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Gusto ko lang na umalis na agad ang mga ito, pera't lumabas ka. Ngayon na ganito na ang nangyari, kailangan kong kumilos. Matanda, muntik na akong maloko mo. Binata para maging tapat, ako. Ang nagtatag ng Tai Chi, mag-ingat ka! Hindi ba ito ang linya ni Baoguo? Ikaw ang dapat mag-ingat. Tumabi ka. Ang nagtatag ng Tai Chi, mga bata, bugbugin nyo yan. Turuan natin siya ng leksyon. Kung ganon, mararamdaman mo ang lakas ng aking ima sunod-sunod na latigo. Matanda, sino ka ba? Tulad ng sinabi ko, ako ang nagtatag ng Tai Chi. May isa pang latigo na natitira. Gusto mo bang... Ano ang magagawa mo sa akin? Papatayin talaga kita. Ang kamay ko. Binata, lumalaban ka ng walang dangal. Kunin ang mga armas. Naituro ko na sa'yo ang leksyon. Umalis ka na. Tara na, matanda. Ngayon, aminin natin ang pagkatalo. Nasaktan mo si Ginoong River. Hindi pa ito tapos. Tara na. Ayos lang po ba kayo? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Astig ako nung bata pa ako. Kahit medyo matanda na ako ngayon, sapat pa rin ako para harapin ang mga mahihinang ito. Eh bakit ka nagbula sa bibig? Peke lang iyon. Ang buhay ay parang dula. Lahat ay tungkol sa pag-arte. Sige, basta ayos ka lang. Ililipat ko sa'yo ang 500,000 piso sa loob ng 2 araw bilang gantimpala para sa ngayon. Maligayang bati sa pagkamit ng pabor ng target. Ang haba ng buhay ay nadagdagan ng 5 araw. Nakakakita ba ako ng mga bagay? Parang mas bata ka ng kaunti. Paano kaya iyon posible? Mali ang nakita mo. Gayunpaman, kung gusto mo talagang bayaran ako, may ideya ako. Ano ang ideya? Nasaktan mo ang pamilyang River. Kahit hindi ka nila nahuli ngayon, tiyak na magkakaroon ka ng problema. Tulad ng nakikita mo, may kakayahan pa rin ako. Gusto mo bang upahan ako bilang bodyguard? Ikaw maging bodyguard ko? Kaya kong harapin ang kahit 15 tao. Tiyak na mapoprotektahan kita. Meron ka bang mga kailangan? Isang maliit na kondisyon lang. Yun ay... Ano, ang pervert mo naman? Gusto mong gawin iyon sa akin araw-araw? Gusto mo yang gawin natin araw-araw? Huwag kang mag-alala, hindi araw-araw. Pwede na ang kada 2 araw.
Panaginip lang yan. Manyakis ka, umalis ka na. Kung hindi pwede, pwede na ang 8 araw. Ang pakikipagtalik ay makakapagbigay sa akin ng 10 araw na inaasahang haba ng buhay. Para sigurado, kailangan ko yon kahit isang beses sa loob ng 8 araw. Ito na ang pinakamababa. Hindi na pwedeng mas mababa pa. Umalis ka na. Nakilala na kita. Hindi ka mabuting tao. Dito na tayo matatapos ngayon. Mula ngayon, magkukunwari tayong hindi tayo nagkakilala. Hoy, huwag kang umalis. Pag-usapan natin. Paano kung kada 10 araw, hindi na pwedeng mas mababa pa? Manyakis ka. Ivy, nakita rin kita. Uncle Evan, bakit ka nandito? Narinig kong inatake ka. Nag-alala kami ng husto. Nakita rin kita. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Salamat sa Diyos. Umuwi na tayo. Sige. Ang bilis at tiyak niyang nakita siya. May mali! Mukhang hindi ito ang daan pa uwi. Saan mo ako dadalhin? Ivy, na-offend mo si Mr. River, malalagot ang pamilyang Sue. Dadalhin kita para hanapin siya ngayon. Ano, Uncle Evan, dadalhin mo ako kay Coal River? Kung hindi ka papayag sa kanya, hindi tayo palalampasin nito. Kahit malaki ang Sue Group, halimaw siya na may kapangyarihan sa ilalim ng lupa at sa negosyo, madali niya tayong mapipiga. Eh ano naman, dapat may batas sa mundong ito. Ivy, kahit hindi mo napakialaman ang pamilya, gawin mo yon para sa group. Simula sa wala mo itong itinayo. Gusto mo bang masira yon? So, alam mo pala na simula sa wala ko itinayo ang group. Hindi lang ako dapat magpatakbo ng kumpanya, kailangan ko pang ipagbili ang sarili ko para lang sa magandang buhay ninyo? Para. Ivy, paano mo ko kinakausap ng ganyan? Gusto kong bumaba. Hoy, Para. Ivy. Ivy, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Ikaw takot ka sa kamatayan, pero ako hindi. Makinig ka, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa kanya. Malakas ang pamilya River, bata at may magandang kinabukasan si Coal River. Wala ka talaga sa hulog. Kung sa tingin mo ay napakaganda niya, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Tigilan mo na yan, Ivy Sue. Dapat kang sumama sa akin para makilala si Mr. River. Mas mabuting kalimutan mo na yung ideyang yan. Hindi ako sasama sa'yo. Kailangan mong sumama. Anong ginagawa mo dito? Kung wala ako dito, baka sakaling kanya. Halos nakabaon ka na sa libingan, asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Pero mahilig akong makialam sa buhay ng iba. Magpakamatay ka na. Ang lakas ng matandang ito. Hindi katulad ng lakas ng isang taong kanyang edad. Baka isa siyang nakatagong dalubhasa? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang anggulo ng sipa ko sa'yo ay hindi tama. Kung ayos lang sa'yo, pwede kitang sipa. Ikaw ang nanalo. Ivy, pagsisisihan mo yan. Ang galit ng mayamang pamilya ay nakakainis talaga. Kailangan mong mag-alala tungkol sa pagsasabuatan ng iyong mga kamag-anak. Salamat sa pagligtas mo sa akin muli. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ano ang iniisip mo tungkol sa ang sinabi ko sa iyo noon? Huwag mo nang banggitin yon. O kung hindi, susuntukin kita. Dapat kang mag-ingat sa ang pamilyang River. At sa iyong tiyo, kailangan mo talaga ng bodyguard. Ako, parang may katuturan. Sino ang maaari kong pagkatiwalaan ngayon? Bagamat hindi siya mabuting tao, kahit papaano, iyon lang ang gusto niya. Hindi tulad ng iba. Ikaw ay birhen lamang sa loob ng 20 taon. Ngunit ako ay birhen sa loob ng mahigit 60 taon. Magandang deal iyon para sa'yo. Buisit, hindi pa ako nakakita ng taong walang hiya tulad mo. Ano sa tingin mo? Sige, maaari kitang upahan. Sumpa ko, kung may pagkakataon, palalayasin ko siya agad. Hindi ko siya hahayaang manipulahin ako. Talaga? Pero kailangan nating gumawa ng trengkasunduan. Kasunduan, sige. Una, kapag may mga tao sa paligid, huwag kang lumampas sa linya sa akin. Pangalawa, kapag hindi ako mabuti ang pakiramdam, hindi mo ako pwedeng pilitin. Pangatlo, tanging ikaw at ako ang nakakaalam nito. Huwag kang mag-alala. Ako ay taong hindi madaldal. Ito ay sa pagitan lang natin. Sige, sumama ka sa akin pa uwi. Isla. Ivy, nakauwi ka na. Wow, isa pang napakagandang babae. Sino siya? Cade Lee. Pwede mo siyang tawaging Tito Cade. Siya ang personal kong bodyguard.
Tito Cade, personal mong bodyguard. Mukhang anyos na siya. Bodyguard? Bata ka, minamaliit mo ba ako? Cade, anong ginagawa mo? Isla, okay ka lang? Wow, Tito Cade, ang galing mo. Kumusta? Ako si Isla. Kaibigan ako ni Ivy. Hi, ang kaibigan ng maganda ay maganda rin. Ang cute niya. Na-detect ang angkop na target, Isla Wood. Magandang graduadong estudyante ng JZ University, isang vlogger na may 10 milyong tagasunod. Kung mapapasunod mo si Isla, makakakuha ka ng 10 araw na buhay. Campus Belle ng JZ University may 10 milyong tagasunod. Kaya pala napakaganda niya. Maaari kong pahabain ang buhay ko sa pamamagitan ng pagpapasunod sa kanya. Mukhang mahirap siyang pakisamahan. Tito Cade, anong tinitingnan mo? May split end sa buhok mo. Oh, totoo nga. Matalas ang mata mo. Hindi lang matalas ang mata ko, maganda rin ang katawan ko. Binabalaan kita. Kung lalandiin mo ang matalik kong kaibigan, hindi kita palalampasin. Ano yung pinagsasasabi mo? Hipokrito ba ako? Sige. Diyan ang kwarto mo. Kailangan kong maligo. Good night. Walang kwenta. Anong silbi ng pagpapanatili sa'yo ni hindi mo ma-handle ang isang babae? Mr. River, huwag po kayong magalit. Hindi naman sa hindi ko siya ma-handle. Kakaiba kasi yung matandang kasama niya. Puta ka, anong lakas ng loob mong sabihin yan? Isang grupo ng mga tao hindi pa kayang talunin ng isang matanda. Mr. River, pakiusap, kumalma po kayo. Nakita ko rin yung matanda. Kakaiba talaga siya. Siguro isa siyang master. Oo? Tawagin si Spider. Mamayang gabi tingnan natin kung gaano siya Wow, Tito Cade. Hindi ko inaasahan na sa edad mo, malakas pa rin ang mga muscles mo. Siyempre, sinanay ko yan kasama ng mga matatanda sa parke. Oo nga pala, may abs ako, kaya pang sumayaw ng abs ko. Ang galing naman. Pwede ko bang hawakan? Sige. Ay, totoo nga. Ang lalaki at babae ay hindi dapat naghahawakan. Anong ginagawa ninyong dalawa? Wow, ang ganda niya. Parang lotus na sumisibol mula sa tubig. Ivy, hindi pang karaniwan ang bodyguard mo. Oh, tama na yung kalokohan mo. Matulog ka ng maaga. Anong nangyayari? Paano ako magagalit kung ganito ang nakikita ko? Anong ginagawa mo rito? Well, para sa'yo. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pero nangako ka, gusto mong sumira sa pangako mo? Siyempre hindi. Hindi pa lang ako handa. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Sige, maghanda ka na lang. Kakausapin ko si Isla. Maganda siya at napakabait. Gusto ko siya. Paalam. Teka, bumalik ka. Huwag mong babastusin ang matalik kong kaibigan. Mali ka. Hindi ko siya binastos. Magkaibigan kami kahit magkaiba ang edad. Huwag na, matandang manyakis ka. Wala akong magagawa. Nangako akong hindi kita pipilitin. Ngayon, ayaw mo. Kaya magrereklamo na lang ako. Gusto mo talagang... Oh. Di kawawa ko. Medyo natatakot ako. Edi ako na. Sige. Dahan-dahan, masakit pa rin. Binabati kita, matagumpay kang nakipagtalik. Makakatanggap ka ng dagdag na 10 araw at dagdag na gantimpala, kasanayang pang medisina na antas Diyos.
System, ang galing mo talagang system. Hindi mo lang ako binigyan ng maganda, ginawa mo pa akong master sa martial arts. Pinabata mo pa ako. Ang mga araw sa hinaharap ay lalong sumisigla. Ang cute-cute mo. Kahit tulog ka na, ang ganda-ganda mo pa rin. Binabati kita, nakakuha ka ng 10 puntos ng pagkagusto mula kay Ivy Sue. Nakakuha ng dagdag na theme araw ng buhay. Wisit. Pabor pala ni Ivy to. Nasiyahan siya sa performance ko kanina? Hindi yan gagamba, kundi isang nakakubling sandata. Cade, anong nangyari? May gustong pumatay sa atin, pero huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Isang murang panlilin lang. Sa tingin mo, mapapatay mo ako nito? Pakita ka. Kaya pala ako ipinadala ni Mr. River. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang matandang bagay, ay may tunay na kakayahan. Pinadala ka ni Cole River. Siyempre ininsulto mo si Mr. River. Wala ka ng pag-asa. Hindi ako naniniwala. Oh? Subukan natin. Gusto ko ring makita kung ganoon kakagaya ng sinasabi nila. Ang mga hindi nakikinig sa matatanda ay magdudusa. Binalaan na kita. Huwag kang umiyak kapag nasaktan ka. Tigilan mo ang kalokohan. Handa ka na ba? Sino ka? Hindi ba nila sinabi sa iyo, ako ang nagtatag ng Tai Chi? Hindi ba sikat ang pangalan ko? At saka, ako ang bodyguard ni Miss Sue. Ang daldal mo, mamatay ka. Mag-ingat ka. Ang mga kabataan talaga walang respeto. Dahil mahilig ka sa maduming laro, padama ko sa iyo. Brisit. Hindi kita papatayin ngayon. Bumalik ka at sabihin kay Cole River. Mag-ingat siya. Ang ilang matatanda ay hindi dapat ginugulo. Ivy, anong nangyari? Bakit ang ingay-ingay mo? Anong ginagawa mo? May nangyari lang na aksidente. Siya ang nagligtas sa akin. Oo, ako ang nagligtas sa kanya. Salamat, niligtas mo na naman ako. Walang anuman, ganito ang relasyon namin. Huwag kang magpakapormal. Anong klaseng relasyon? Relasyon sa trabaho. Huwag mong kalimutan na bodyguard ko siya. Oo nga. Siya ang amo ko. Sira ulo talaga si Cole River. Nagpadala pa siya ng mamamatay tao. Ang pamilya River? Si Cole River? Delikado masyado yan. Ivy, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ganito na talaga ang pamilya River, lalo na si Cole River. May batang tumingin lang sa kanya, akala niya panlalait, pinatay niya ang buong pamilya. Halimaw talaga si Cole River. Gusto kanyang patayin. Hindi lang naman siguro dahil hindi kanya nakuha, di ba? Oo, ang gusto niya ay hindi ako, kundi ang bagong gamot na Dragon Scale ng kumpanya ko. Dragon Scale? Ano yon? Gamot yon laban sa cancer na kayang puksain ang lahat ng selula nito. Kapag nailabas na ito, magiging himala ito sa medisina. Wow, kaya palang puksain ang cancer. Napakagandang bagay nito. Kahit na ang pamilya River ay makapangyarihan sa Jingzhou, malayo pa rin sila sa mga pamilya sa kabisera. Matagal na silang naghahanap ng pagkakataon. Ang Dragon Scale ko ang susi. Kapag napunta ito sa kanila, hindi ito magiging mabuting gamot para sa mga tao, kundi para lang kumita sila. Ang gandang bagay nito ay hindi dapat mapunta sa kanila. Huwag kang mag-alala. Amo kita. Talagang ipagtatanggol ko ito.
Ang huling pulong bago ilunsad ang Dragon Scale ay bukas. Samahan mo ako. Uy, Isla. Patingin ng palad mo. Magaling ako dyan. Sige, Well, ang palm reading mo, may maliit na problema. anong problema? Kapag 25 years old ka na, may makikilala kang tao. Ivy, Napaka-importante ng pulong ngayon. Isuot mo ito. Sige. Ivy. Sabihin ko sa'yo, magaling si Cade sa palm reading. Dapat mo rin siyang pagtingnan ng palad mo. Wow, Tito Cade. Ang bata-bata mo na at gwapo. Nagahit ako ng balbas at nagpalit ng damit. Higit pa dyan. Kahit magahit ka ng balbas at magpalit ng damit, hindi nito mababago ang edad mo. May tinatago ka sa amin. Wala akong tinatago. Salamat kay Mrs. Sue. Napakaganda ng tubig dito. Okay, tigilan na ang biro. Magsisimula na ang pulong. Tara na. Medyo kakaiba nga siya. Isang araw lang. Bakit napakabata na niya? Parang nagbago siya at naging ibang tao. Baka naman halimaw siya? Nakasama ko sa tulog ang isang halimaw. Nandito na si Mrs. Sue. Sino yung kasama niya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Hindi ko alam. Mukhang malapit ang relasyon niya kay Miss Sue. Mga kasama, ang Dragon Scale ay ilulunsad na sa loob ng 3 araw. Umaasa ako na makakapaghanda kayo at gawin ang lahat sa susunod na buwan. Miss Sue, naisip na ba ang presyo ng DS? Dahil ito ay anti-cancer drug para sa publiko, sa tingin ko dapat abot kaya. Pag-uusapan natin ito kasama ng mga kinuukulang departamento. Miss Susie, masamang balita. Nagpadala ng mensahe ang R&D department na nawala ang core data at samples ng DS nawala. Ano? Nawala? Ano? Nawala? Anong nangyari? Kaninang umaga, nagpadala ng mensahe ang laboratorio na natuklasan ng mga mananaliksik na lahat ng pangunahing datos ng DS ay tuluyang nawala. Wala man lang naiwan. Wala bang seguridad at 24 oras na pagbabantay? Paano tayo magkakaroon ng seguridad? 24 oras ang seguridad doon. Kahit ako, hindi basta-basta makakapasok at makakalabas sa laboratorio. Kung ganon, may taksil sa loob ng kumpanya. Taksil? Imposible. May taksil sa loob ng kumpanya. Siya kaya? Ivy Sue. Tingnan mo ang nagawa mo. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? May malaking problema sa kumpanya at wala rito ang tatay mo. Kung hindi ako lilitaw, manonood na lang ba ako habang winawasak mo ang kumpanya? Ang galing mong magbalita. Kakakuha ko lang ng balita tungkol sa pagkawala ng datos. Dumating ka na agad para magparatang. Anong karapatan mong sabihin yan? Napaka-importanteng impormasyon ay nanakaw. Sa tingin ko, dapat kang magbitiw. Katawa-tawa. Ako ang nagtatag ng Sue Group. Kung ako ba ay dapat magbitiw, ay hindi mo desisyon yan. Tama ka, hindi nga desisyon ko yan. Desisyon yan ni Master Sue. Evan, wag mo akong takutin. Matagal nang nagretiro si Lolo. Hindi siya makikialam dito. Oh? Mr. Ward, pakibasa mo ito. Ito ang utos ng pamilya na pinirmahan ni Master Sue. Matapos kilalanin si Ivy Sue, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Sue ay nawalan ng DS na may masamang epekto sa reputasyon ng pamilya. Inuutusan ko si Ivy Sue na agad na bitiwan ang kanyang posisyon. Kung hindi, siya ay ipapatay sa harap ng publiko at magpakailanman ay itataboy mula sa pamilyang Sue. Imposible yan. Sinabi na ni Lolo na hindi siya makikialam sa mga usapin ng mga bata. Pekeng dokumento ito na ginawa mo. Matigas ang ulo mo. Tingnan mo nga. Imposible. Matagal nang nagretiro si Lolo. Hindi ito totoo. Ivy, nagretiro si Lolo. Hindi namatay. Sa ganitong malaking problema, paano siya magbubulag-bulagan? Ginang Sue, pakipirmahan ang share transfer letter. Peke talaga ito. Hindi ako pipirma. Ivy Sue, ang kapal ng mukha mo. Gusto mo bang sumalungat kay Lolo?
Ginang Su, sundin ninyo ang utos ni Lolo. Kung hindi, huwag kang magalit kung magaspang kami. Ano ang gusto ninyong gawin? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Gusto ninyong maghimagsik? Pasensya na, Ginang Su. Sinusunod lang namin ang utos ni Lolo. Kung hindi kayo pipirma, ipapatupad namin ang batas ng pamilya. Cap, huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Matututo rin yan sa hirap. Kung hindi natin siya paparusahan, hindi siya makikipagtulungan. Ginang Su, pasensya na po. Mga kasama. Tigilan niyo yan. Para akong hangin sa... Lolo, ikaw na naman. Pamilya namin ang negosyong ito. Sino ka ba? Lumabas ka na rito. Ikaw na naman. Ako ang bodyguard ni Miss Sue. Habang nandito ako, walang makakayakap sa kanya. Ang sakit. Ganun pa rin. Ikaw, gago. Miss mo ba ang mga suntok ko? Lolo, huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo. Ngayon, aayusin ko ang lahat ng utang mo sa akin. Sige, simulan mo na. Kapitan, narinig mo siya, di ba? Hinadlangan niya ako sa pagtupad ng tungkulin ko. Alam mo na ang gagawin ngayon, di ba? Mga kasama, dali. Dakpin ang matandang ito. Teka, Kapitan. Dahil sa akin nagsimula ang usapang ito. Sa akin ka na lang. Huwag mong idamay ang iba. Wala kang pakialam dito. Umalis ka na. Ako ang bodyguard mo. Habang nandito ako, walang makakasakit sa iyo. Umalis ka na lang dito. Ang mga bodyguard ng pamilya namin ay mga mandirigma. Kung mananatili ka rito, ikaw ang mapapahamak. Wala akong pakialam. Ikaw, Ang alam ko lang ay bodyguard mo ako. Basta't nandito ako, walang makakasakit sa iyo. Kapitan, bakit ka nakatayo lang dyan? Bugbugin mo siya. Lolo, hinanap mo ito. Bugbugin ninyo. Matanda ka na, hiniling mo ito. Bugbugin siya. mag-ingat ka. Imposible. Dapat napakalakas ng mga guard natin. Paano ito nangyari? Imposible. Evan, nasabihin mo sa akin. Paano mo gustong mamatay? Huwag kang lalapit. Ivy, pigilan mo siya. Hayagang susuwayin mo ba ang utos ng Master? Kade, tama na yan. Evan? Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para bigyan ako ni Lolo ng ganung utos. Pero sasabihin ko sa'yo, ako ang nagtayo ng Sue Group sa sarili kong mga kamay. Huwag mo ngang isipin na kukunin mo ito sa akin. Ivy Sue, ang kapal ng mukha mo, isusumbong ko ito sa Master. Maghintay ka na lang sa batas ng pamilya. Umalis na tayo. Oo nga pala, Ivy. Huwag mong isiping makakalusot ka. Ang impormasyon at mga sample ng DS ay nawawala na lahat. Malalagot ka sa loob ng 3 araw. Bubuwagin ang kumpanya. Wala itong kinalaman sa'yo. Lumabas ka. Miss Sue. Paumanhin. Nakakahiya yon. Tapos na ang pulong ngayon. Lahat bumalik na sa trabaho. Tara na, magtrabaho na tayo. Ayos ka lang ba? Pumunta ka sa departamento ng pananalapi para kunin ang iyong sweldo at umalis. Gusto mo akong paalisin? Ang kumpanya ay bubuwagin sa loob ng 3 araw. Pareho lang kahit na umalis ka ng maaga o huli. Bukod pa riyan, nasaktan mo sila. Wala namang masama kung umalis ka ng maaga. Pwede tayong gumawa ng bagong gamot. Okay lang ba? Gumawa ng bagong gamot laban sa cancer? Ano ang pinagsasabi mo? Mali ba ako? Gumawa ng bagong gamot laban sa cancer at maliligtas ang kumpanya. Alam mo ba kung gaano katagal ang inabot ko para makuha ang DS? Gaano katagal? 4 na taon? Eksaktong 4 na taon. Ito ang resulta ng aking at ng daan-daang R&D team ko. Yung 3 araw ay maaring hindi sapat para sa iyo, pero sapat na para sa akin. Kalimutan mo na. Kung ayaw mong umalis, hindi kita paalisin. Pero wala ako sa mood para magbiro. Sana huwag mo akong sisihin kapag binuwag ang kumpanya. Sa loob ng 3 araw. Mukhang hindi ka pa rin naniniwala sa akin.
Ngayong ganito na ang sitwasyon, hindi na ako magtatago ng anuman sa iyo. Sa totoo lang, mayroon akong pinakamahusay na kasanayan sa medisina sa buong mundo. Walang sakit na hindi ko kayang gamutin at walang gamot na hindi ko kayang gawin. Isla, Ivy, ang sakit ng ulo ko. huwag kang mag-alala. Padadalhan kita ng gamot ngayon din. Dahil hindi ka umaalis, hindi kita paaalisin. Pwede mo ba akong tulungan? Dalhin mo ito kay Isla. Anang, thank you sa kanya. May kakaibang sakit siya. At kapag inatake ito, matindi ang sakit ng ulo niya. Hindi namin mahanap ang sanhi. Umaasa kami sa 2 gamot para maibsan ang kanyang sakit. Isang kakaibang sakit? Sige, ibigay mo sa akin ang address. Pupunta ako sa kanya ngayon din. Sige, ibigay mo ang address. Pupunta ako sa kanya ngayon din. Bilisan mo, kapag tumama ito, masakit ang ulo niya. Nakuha ko, pupunta ako pagkatapos magpalit ng damit. Teka, hindi mo pa nainom ang gamot. Bakit hindi mo sinara ang pinto? Kumusta? Ako si Cade. Isla. Nasaan siya? Oh! Diyos ko. Isla. Gising na. Isla? Walang hininga. Hindi pa patay. Kaya ko siyang iligtas. Sistema. Hindi mo ba sinabi na ako ang pinakamagaling na doktor sa mundo? Bakit hindi ko siya mailigtas? Nasa isang kalagayan siya ng suspended animation. Hindi gagana ang karaniwang mga pamamaraang medikal. Kailangan niya ng acupoint massage. Acupoint massage? Ano ang ibig sabihin noon? Hubarin mo ang damit niya. Buwisit! Mas malibog ka pa kaysa sa akin. Hayaan mo na, hubarin mo na lang. Okay lang na maapi para makapagligtas ng tao. Buwisit! Ang ganda ng katawan niya. Cade. Anong iniisip mo? Hindi na bale. Kailangan ko muna siyang iligtas. Bakit hindi siya nagigising? Yung pressure point sa dibdib niya. Gising. Cade, Gising ka na? Okay ka lang ba? bakit mo ako... Bastos ka. Sinuntok mo ang isang matanda. Ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin kanina? Siyempre, kung hindi dahil sa akin, patay ka na sana. Hindi ka lang di nagpapasalamat, sinuntok mo pa ako. Dapat hinayaan na lang kitang mamatay. Sige na. Magsusorry na ako sa'yo. Okay, pasensya na. Pasensya lang? Ano pa ba ang gusto mo? Simple lang. Patingin ulit ako ng katawan mo. Simple lang. Patingin ulit ng katawan mo. Bastos ka. Binabalaan kita. Huwag kang mag-isip ng masama tungkol sa akin or magpapakamatay ako kasama mo. Bakit ka galit na galit? Ang ibig kong sabihin, nilunasan ko lang ang sintomas mo. Pero hindi ko nalaman ang dahilan. Kailangan kong malaman ang dahilan. Paano kung umatake ulit? Kung ganun, pwede bang huwag maghubad? Pakiusap, kailan ko ba sinabing maghubad ka? Paano? Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw.
Anong problema, malalaba? Bigay mo ang kamay mo. Anong nangyayari? Sabihin mo ng malinaw. Buisit. Buisit. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin. Tiningnan ko ang pulso sa paa at kamay mo at may nakita akong duo problema. Anong mga problema? Usap muna tayo tungkol sa paa mo. Pag-usapan muna natin ang mga paa mo. Anong problema sa mga paa ko? Medyo mabaho ang amoy ng mga paa mo. Hindi mo ba hinugasan ang mga paa mo kagabi? Ikaw? Ano pa, hindi pa ito seryoso. Bastos, papatayin kita. Huminahon ka. Ngayon pag-usapan natin ang pulso ng kamay mo. Hindi ito karaniwang sakit ng ulo. Ang malamig na lason sa katawan mo ay tumataas na nagdudulot ng sakit ng ulo. Kung mag-aatubili ka, mapapanganib ka. Ganun ba kaseryoso? Magagamot ba ito? Siyempre, magagamot ito. Ako ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo. Paano ito gagamutin? Simple lang, hubarin mo ang iyong mga damit. Hayaan mo akong gawin isang malayang pagdadaos. Pagkatapos mapadaloy ang mga daanan, ang malamig na lason sa katawan mo ay lalabas. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Bawat segundo na mag-aatubili ka, lalong mas maraming pinsala ang malamig na lason ang idudulot sa iyo. Bilisan mo at hubarin ang iyong mga damit. Hindi kailanman. Huwag mong isipin na hindi ko alam na gusto mong panghihipuan ako. Umalis ka. Huwag kang walang utang na loob. Hindi kita magagamot kung hindi mo huhubarin ang iyong mga damit. Lumabas ka ngayon. Lumabas ka. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang iligtas kita? Talaga bang magagamot ito? Hindi ka pa rin naniniwala. Kung hindi ka maniniwala, aalis na ako ngayon. Teka, naniniwala ako. Pero pwede bang magsuot ako ng konti? Hindi pwede. Ang ibig sabihin ng walang hadlang na pag-dredge ay walang kahit isang linya sa katawan. Pero... Swerteng araw mo. Anong ginagawa mo? Hindi ka matatakot na titingin ako. Bilisan mo. Sige, huwag kang titingin. Okay, tama na yan. Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Mas maganda na. Pero, hayaan mo na. Salamat pa rin. Anong problema? Mukhang hindi ka masaya. Tinakpan ko ang mga mata ko at wala akong nakitang kahit ano. Talagang wala kang nakitang kahit ano. Pero nahawakan mo na ang lahat ng parte ng katawan ko. May pagkakaiba ba ang makita at hindi makita? Hoy, huwag kang magmukhang masama ang loob. Ginawa ko yun para gamutin ka. Bukod pa riyan ang liit-liit mo. Katarantaduhan, ipaliwanag mo ng maayos. Sino ang maliit? Parang nakatingin lang sa likod mo. Ikaw. Bastos ka. Bubutasan ko ang mga mata mo. Isla, dinala ko ang gamot mo. Anong ginagawa mo? Ivy, huwag kang magkamali. Hindi iyon ang iniisip mo. Huwag kang magkamali. Nag-uusap lang kami. Tama na. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Wala akong pakialam. Pakiusap. Buwisit, hindi na maaalis ang bahid sa pangalan ko. Kasalanan mo itong lahat. Ako ang sinisisi mo. Ako naman talaga ang dapat magdusa. Ngayon, tiyak na hindi ako patatawarin ni Ivy. Kasalanan mo itong lahat. Teka, bodyguard ako niya. Bakit ako dapat magpaliwanag sa kanya? Oo nga, hindi naman kayo magkasintahan. Hindi natin kailangang mag-alala. Pero mukhang galit na galit siya. Gets ko na. Tito Kay, binabati kita. Swerte mong matan. Anong ibig mong sabihin? Sundan mo siya, bilisan mo. Kung hahayaan mo siyang umalis, mawawala siya sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Bilisan mo. Ivy, hiling ko'y pag-ibig para sa'yo. Hiling ko'y masayang wakas para sa inyong dalawa. Sabi ni Ayla, swerte kong tao. Baka naman may gusto sa akin si Ivy? Maligayang bati. Nakuha mo ang ukay na puntos ng pabor ni Ivy, kalahating taon na karagdagang buhay, at doble ng kasanayan mong taglay.
Alam ko na, may gusto sa akin si Ivy, 80% yon. Maligayang bati, nakuha mo ang 294 puntos ng pabor ni Isla, 5 taon na karagdagang buhay, at 10 beses ng kasanayan mong taglay. Si Itla, 24? 10 beses? Miss Sue, nakabalik na ako. Nakabalik ka na, dapat kasama mo na si Isla at huwag ka nang bumalik. Di ba malinaw ang paliwanag ko kanina? Wala kaming ginawa. Wala kayong ginawa? Akala mo bata ako? Ipaliwanag mo sa akin. Anong ginawa mo kay Isla? Anong ginawa namin ni Isla? Bakit ko sasabihin sa'yo? Kasi, teka, bakit niya kailangang magpaliwanag sa akin? At bakit ako galit na galit? Dahil umibig ka sa akin. Huwag kang magpalalo. Kahit umibig ako sa isang pulubi, hindi kita magugustuhan. Isang matandang manyakes. Lumayo ka sa akin, gago. Hoy, bumalik ka! Umalis ka. Ang puso ng mga babae ay parang karayom sa dagat. Kalimutan na! Mas mabuti pang mag-aral muna ako ng mga gamot laban sa cancer. Ako na ngayon ang pinakamagaling na doktor sa mundo. Tapusin na natin dito, ipagpatuloy mo na ang trabaho mo. Anong problema? Miss Sue, pasensya na po. Alam kong hindi ito angkop na sabihin ngayon. Pero may kinalaman ito sa aming kinabukasan. Patawarin mo po ako, Miss Sue. Tagapamahala, Flores, sabihin mo na lang. Mr. Sue, gusto naming magbitiw. Anong sinabi mo? Pasensya na po, Miss Sue. Gusto naming magbitiw. Bakit? Hindi ba't patas ang trato ko sa inyo? Hindi po, Miss Sue. Huwag po ninyo kaming pagkakamalian. Napakabuti ninyo po sa amin. Karangalan naming makapagtrabaho sa inyo sa lahat ng mga taong ito. Bakit gusto ninyong umalis? Ginang Sue, tama ang sinabi ni Ginoong Sue kahapon ay tama. Nawala ang lahat ng impormasyon ng DS. Babagsak ang kredito ng grupo sa komperensya sa loob ng 30 araw at mababang karote ang grupo. May mga pamilya kaming sinusuportahan. Hindi talaga namin kaya. Ginang Sue, pakiusap. Ginang Sue, pakiusap. Nagsumikap ako ng husto at sa wakas ay tayo ibalik sa ayos ang grupo. Ngayon, nagkaproblema ang proyekto at sabay-sabay na nagbibitiwan ang mga empleyado. Mawawala ba ang lahat ng pagsisikap ko sa mga nakaraang taon nang walang kabuluhan? Hindi bale, naiintindihan ko. Pumunta kayo sa Departamento ng Pananalapi para kunin ang inyong sweldo. Salamat sa inyong pagsisikap sa mga nakaraang taon. Ginang Sue, talagang humihingi ako ng paumanhin. Sandali. Sino ang nagsabi sa inyong ang grupo ay mababang karote sa loob ng 3 araw? Ginang Sue, ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon, huwag ninyo na silang itaguan. Sabihin ninyo ang totoo. Anong totoo? Mga kasama, hindi ko na kayo itatago. Sa totoo lang, ang impormasyon ng proyektong DS ay hindi naman talaga nawala. Ano? Hindi nawala? Itinago lang ito ni Ginang Sue. Ako... Ginang Sue, ano ang nangyari? Kayde, anong kalokohan ang sinasabi mo? Makipagtulungan ka lang sa akin. Kahapon, habang inaayos ang datos ng proyektong DS, natuklasan ni Ginang Sue na kailangan itong i-upgrade. Sa loob ng 3 araw, ang proyektong DS ay magpapahanga sa lahat. Totoo ba? Siyempre, hindi naman kailangang magsinungaling sa'yo si Miss Sue. Gayunpaman, bakit mo itinago? Alam mo naman, maraming kalaban ang gustong siraan si Miss Sue. Kung hindi natin itinago, nakawin na sana nila ito. Miss Sue, sigurado ka ba? Ako... Siyempre, totoo iyon. Sumusumpa ako sa Diyos. Kung sa loob ng 3 araw hindi tayo makakabuo ng bagong prescription, siya ay tataan ng kidlat. Naniniwala ka na ngayon? Ayos yan. Tulad ng sinabi ko, hindi basta-basta matatalo si Miss Sue. Miss Sue, naniniwala akong kaya mo yan. Okay, tapos na tayo para ngayon. Tandaan, huwag sasabihin kanino man tungkol dito. Ang himala ay magaganap sa loob ng 3 araw. Ay, ang galing naman. Magandang balita yan. Huwag mo akong hawakan. Anong himala? Gusto mo ba akong patayin? Kung hindi ko sinabi iyon, sino ang mananatili? Ikaw na lang ang maiiwan. Akala mo matalino ka kaya hayaan mo akong magtanong. Paano naman pagkatapos ng 3 araw? Paano mo ipapaliwanag sa kanila?
Gagawa tayo ng bagong gamot sa loob ng 3 araw. Anong sinabi mo? Gagawa kami ng bagong gamot sa loob ng 3 araw para palitan ng DS. Naririnig mo ako? Cade, may talent ka sa martial arts. Pero alam mo ba kung paano gumawa ng gamot laban sa cancer? Paano? Kahit na ilabas ang lahat ng impormasyon, aabutin ng hindi bababa sa taon bago magtagumpay. At lahat ng datos ay nawala na ngayon. Imposibleng magsimula. Hindi ka naniniwala sa anumang sinasabi ko. Kung gayon, taya tayo. Ano ang taya? Kung gagawin ko ito sa loob ng 3 araw, ano ang gagawin mo? Sige. Kung magtagumpay ka, maaari kang humingi ng kahit ano. Talaga? Kung gayon ako ay... Bastos, hindi ito ang tamang oras. Huwag kang magalit. Sa loob ng 3 araw, tiyak na gagawa ako ng bagong gamot. Wow, tungkol sa bagong gamot, hindi ito laro. Paano ako magtitiwala sa'yo? Kalimutan mo na, mas mabuting sabihin ko sa kanila ang totoo. Teka, Cade, ano ang gusto mong gawin? Pakiusap, tumigil ka sa paggulo? Alam mo ba kung ano ang kasalukuyang kalagayan ko? alam ko, pagtataksil sa pamilya, paghihiganti, mga tanggalan sa kumpanya, at iba pa. Kung gayon, bakit mo ito ginagawa sa akin? Gusto mo bang lalo akong maghirap? Huwag kang mag-alala, ako ang bodyguard mo. Palagi akong nasa tabi mo. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Sige, patutunayan ko ito sa iyo ngayon. Upuan ko ito, anong ginagawa mo? Magbanggit ka lang ng sakit. Yung hindi masyadong kilala, isusulat ko kaagad. Anong gusto mo? Tigilan mo ang kalokohan. Gawin mo ang sinabi ko. Isusulat ko. Cade, gamitin mo ang utak mo bago ka magsinungaling. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng isang pangunahing equation sa parmakolohiya? Kahit na ang pinakamahusay na koponan para pag-aralan ang pinakapangunahing equation sa parmakolohiya, aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan. Pero wala ka ngayon. Bakit hindi mo subukan? Sige, gusto mo talagang magloko, pagbibigyan kita. Noong nakaraang taon, ang aming kumpanya ay nag-research ng mga target na gamot para sa psoriasis, pero nabigo kami dahil sa equation. Isulat mo. Napakadali naman yan. Paano kung isa pa? Huwag mong subukang ibahin ang usapan. Isulat mo o umalis ka dito. Sige, yung psoriasis. Mangako ka muna sa akin. Kung maisusulat ko ito, bigyan mo ako ng halik. Sige, kung maisusulat mo, hindi lang isang halik, maaari mo akong halikan ng gusto mo. Hindi na. Ayoko talagang mag-aksaya ng oras sa'yo. Paalam. Teka, Ano, abala ako? naisulat ko na. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Naisulat ko na. Cade, hindi ko alam kung ano ang layunin mo. Siguro dahil mabait ka lang. Ginawa mo to para pasayahin ako. Pero wala talaga akong gana. Tingnan mo. Ito ang sinulat mo. Oh, hindi mo ba ako nakita magsulat? Imposible. Kahit para sa pinakamahusay na medical team, aabutin ng hindi bababa sa... Hindi bababa sa 1 buwan. Pakiusap, may bago ka bang masasabi? Kung hindi ko nakita ng sarili kong mata, hindi ako maniniwala. Kadehenyo ka ba? Anong ginagawa mo? Nangako ka, kapag naisulat ko, hahayaan mo akong halikan ka ng gusto ko. Itatakwil mo ba? Pero hindi pa ako handa. Hindi mo kailangang maging handa. Ang pag-ibig ay halimaw. Hindi ka makapagtatago. Natukoy na mataas ang sigasig ni Ive. Kung makikipagtalik ka sa kanya ngayon, dodoble ang favor points. Sigasig. Ano yon? Kaya ito ang ibig sabihin nito. Doble puntos. Ang galing! Shh, tumahimik ka. Huwag mong iparinig sa iba. Pakinggan nila kung gusto nila. Normal lang yan sa lalaki at babae. Tumahimik ka. Kung mabanggit mo pa to, hindi kita palalampasin. Hoy! Bakit ka ganyan? Tinalikuran mo ako pagkatapos. Anong lakas ng loob mong sabihin yan? Halatang halik lang ang napag-usapan pero sumobra ka. Hindi na kita paniniwalaan. Mrs. Sue, pero ang... Tumahimik ka o bubunutin ko ang bibig mo. Sige, pag-usapan na natin ang importante.
Maghanda ka ng laboratorio at pera Para saan? para sa pananaliksik ng gamot sa cancer. Talaga? Siyempre, gusto mo bang mabaon sa utang sa loob ng 3 araw? Hindi ganun kasimple yan. Kahit na henyo ka, kulang na kulang ang 3 araw. Huwag kang mag-alala dyan. Mabubuhay ka at magtatrabaho ng normal sa loob ng 3 araw na to. Ako na ang bahala sa iba. Visit. System. Alam ko na ang iba. Ano ang Chamber Delight? Paumanhin, nagbibigay lang ako ng mga reseta, wala akong autoridad na magpaliwanag. Kung gusto mong malaman ang kahulugan ng Chamber Delight, iminumungkahi kung magtanong ka sa mga babae. Magtanong sa babae? Anong ibig mong sabihin? Hoy, hindi ba't nagre-research ka ng gamot sa cancer? Anong ginagawa mo dito? Sakto, dumating ka. May itatanong ako sa'yo. Saktong-sakto sa pagdating mo. May itatanong ako sa'yo. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't mga reseta lang ang mga ito? Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Alam ko kung ano ang mga ito. Ano ang ibig sabihin ng Chamber Delight? Chamber Delight? Oh, Medyo kakaiba ang tunog. Hindi ko rin ito narinig. hindi mo rin alam? Oo. Hindi dapat. Sabi ng sistema, alam ito ng lahat ng babae. Sistema? Ano yon? Wala. Talagang hindi mo alam, napakahalaga nito para sa akin. Tingnan mo. Yan tadwa sangkap na medical na ito ay pinangalanan mula sa mga sinaunang titulo. Ang Chamber Delight ay anong isniyang pangalan ng isang particular na reseta. Isang sinaunang titulo. Pwede mo ba akong tulungan na alamin ito? Wala akong oras para tulungan ka. Kung gusto mong malaman, pwedeng magtanong ka kay Isla. Nagseselos ka ba? Sinabi ko na sa'yo na wala kaming ginawa. Huwag kang mag-akala, hindi ako nagsiselos. Ang ate ni Ayla, si Ana, ay isang paleontologist. Baka alam niya. Inistin ni Isla sa ibirang paleontologist. Sige, nakuha ko na. Salamat. Hoy, sandali. Bakit mo kailangan ng napakaraming materyales na panggamot? Siyempre, para magsaliksik ng gamot sa cancer. Gamot sa cancer, nagmayabang ka at talagang naniniwala ka. Mga gamot laban sa cancer, nagmamalaki ka at naniniwala ka pa nga. Kailangan kong maniwala. 3 araw, bigyan mo ako ng 3 araw. Paano kung makakagawa ako ng bagong gamot laban sa cancer? Sige, kung magagawa mo talaga, gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo. Sumumpa ka. Sumusumpa ako. Sige, deal. Bakit hindi sumasagot si Isla sa telepono? Pupunta ako sa bahay niya para hintayin siya. Bitawan mo ako! Sumakay ka. Tigilan mo yan! Pagkakidnap sa liwanag ng araw. Putang ina, sino ka? Sino ka? Cade, siya ay... Huwag kang matakot. Nandito ako. Wala silang magagawa sa'yo. Bibigyan kita ng 3 segundo para aminin mo ang kasalanan mo ng totoo o bugbugin kitang parang baboy. Ang lakas ng loob mo. Sino siya? Siya ang boyfriend ko. Oh, siya ang girlfriend ko. Matandang bruha. May lakas ng loob kang saktan ng babae ko. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Sino ka? Cade, kapatid ko siya. Wala akong pakialam kung sino siya. Kapatid mo. Sige, nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Kapag pumunta tayo sa ospital, alam mo na ang gagawin. Ate! Umalis ka sa harap ko. Halika rito. Ate. Tama na, matanda ka na para maging tiyuhin niya ang kapal ng mukha mo. Hindi mo naiintindihan. Hindi yun ang punto. Kailangan ko ng tulong sa kapatid mo pero umalis siya. Tulungan ka, tungkol saan? Hindi mo maiintindihan. Bakit mo sinabing nobyo mo ako? Sasabihin ko mamaya. Pumunta muna tayo sa ospital. Hospital? Hoy, ang ibig mong sabihin, pinag-arrange ng pamilya mo ang kasal mo at hindi ka sang-ayon? Kaya ginamit mo ako bilang panangga. Well,
Isang aspeto lang yon. Gusto kong makita ni Kevin Ford, ang playboy na yon. Mas gugustuhin kong pakasalan ng isang matanda at pangit na lalaki kaysa sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo matanda at pangit ako? Ipaliwanag mo ng malinaw. Tigilan mo ang kakulitan, makipagtulungan ka sa akin at papahalagahan ko ito. Tara na. Hoy, sandali, ipaliwanag mo. Lolo, nandito na ako. Papa Ana, kumusta si Lolo? Dapat tayong maghanda para sa libing ni Lolo. Maayos pa siya, ilang araw lang ang nakalipas. Paano kaya nangyari? Doktor, ano ang nangyayari sa lolo ko? Paumanhin. Ang malalang sakit ng pasyente ay parang bombang orasan. Kapag sumabog na, sa kasalukuyang antas ng medisina, wala nang lunas. Paumanhin. Imposible. Doktor, pakiusap, mag-isip ka ng ibang paraan. Nakikiusap ako sa'yo. Basta maaari mong iligtas siya, gagawin ko ang lahat ng hihilingin mo. Tama na. Isla, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung nakinig ka lang sa amin at nagpakasal kay Kevin Ford, sana ay tinawagan niya si G. Ross at wala sa mga ito ang nangyari. Isla, sa tingin mo ba ay pinilit ka namin na pakasalan si Ford para umangat sa lipunan? Lahat ng ginawa namin ay para kay Lolo. Lolo, ikinalulungkot ko. Nagkamali ako. Hindi ko alam na magiging ganito kalala. Patawarin mo ako. Gumising ka na. Siya nga, yun na. Maghanda na tayo para sa libing. Hindi pa siya patay. Hindi pa huli para iligtas siya. Sino ka? Isipin mo na lang ako bilang nobyo ni Isla. Kaya kong iligtas ang iyong ama. Bakit ka nakatayo diyan? Gusto mo ba siyang iligtas? Isla, kaya pala hindi ka nagpakasal kay Kevin Ford dahil sa kanya. Tatay, hindi ganun. Tama na, akala ko ay magkakaroon ka ng mabuting lalaki. Pero gusto mo ang lalaking ito. Galit na galit ako. Hindi siya... Tumahimik ka. Ayokong marinig ang boses mo. Umalis ka rito. Umalis ka rito. Bakit kayo nag-aaway? Kung hindi mo siya ililigtas ngayon, mamamatay siya. Tumahimik ka. Gago ka. Anong ginawa mo kay Isla ko? Naghihingalo ang lolo ni Isla dahil sa iyo. Ay, putang ina. Wala nang mas maling ginawa sa akin. Tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Magbabayad ka para dito. Ngayon kailangan kong tapusin ang iyong kalokohan. Sige, gawin mo. Pipilain kita. Ana, bakit mo ako pinigilan? Tatay, pumanaw na ang Lolo. Hayaan mo siyang magpahinga ng payapa. Oh. Wisit! Hindi ko inaasahan siya na martial artist pala siya. Pag-uusapan natin ang iyong utang mamaya. Hindi ka tinatanggap dito. Umalis ka. Ay, akong narito. Teka, may itatanong ako sa kanya. Hindi ko siya maaaring saktan. Kailangan kong ipakita sa kanya ang isang bagay muna at gawin siyang utang na loob sa akin. Bingi ka ba? Sinabi ko sa iyo umalis ka. Cade, anong ginagawa mo? Umalis ka ngayon. Umalis? Sige. Pero gusto kong gawin ang isang bagay. Ano yon? Buhayin ang iyong lolo. Buhayin mo ang lolo mo. Ano ang sinabi mo? Hindi pa siya patay. Hindi pa huli para iligtas siya. Kung mag-aantay pa tayo ng matagal, hindi tiyak. Gago ka. Hindi lang ikaw ang naloko sa anak ko, kundi nagsalita ka pa ng walang basehan. Ano ang intensyon mo? Buisit, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hayaan mo lang akong subukan, okay? Kalokohan. Nandito ka para makipag-away. Kung palalayasin kita ngayon, hindi ako tunay na lalaki. Teka, tatay. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi mo ba siya narinig? Paano kung hindi mo mailigtas si Lolo? Kung hindi ko siya mailigtas, pupunta ako sa krematoryo kasama niya. Sige. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung hindi mo mailigtas si Lolo, itutulak kita sa krematoryo mismo. Paano kung mailigtas ko siya? Kung may liligtas mo si Lolo, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Sige, usapan na yan. Ana, paano mo siya pinayagang gawin ito? Dahil nangyari na ang mga bagay, hayaan mo na lang siyang subukan. Kung hindi magising si Lolo, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa krematoryo. Cade, kamusta ka na? Hindi naman ganoon kalaki ang problema. Tapos na.
Talaga? Pero wala pa ring pulso si Lolo. Nasa daan pa ang kaluluwa niya. Babalik siya sa loob ng ilang minuto. Nagawa ko na ang ipinangako ko. Ikaw? Oras na para tuparin mo ang pangako mo. Bakit? Gusto mong hindi tumupad? Sabi ko kung hindi magising si Lolo, ipapadala kita sa krematoryo. Akala mo nagbibiro lang ako? Tulad ng sinabi ko, babalik ang kaluluwa niya sa loob ng ilang minuto. Nasa daan na. Maari mong sabihin ang kasinungalingan sa Panginoon ng impyerno. Hindi ko nakita. Mukha kang maamo pero medyo malakas ka pala. Tigilan mo ang kakulitan mo. Magpakamatay ka na. Buhay si Lolo. Buhay si Lolo. Gising na si tatay, tawagin ang doktor. Hindi ka panipaniwala. Hindi lang siya nabuhay, napagaling pa ang matagal niyang sakit. Doktor, maraming salamat po. Kayo ang dakilang tagapagligtas ng pamilyang Wood. Ginong Wood, wag po kayong magpasalamat sa akin. Wala po akong ginawa. Mahal kong manugang, napakalaking bagay ang ginawa mo para sa aming pamilya. Isang biyaya para sa pamilyang Wood na ikaw ay nandito. Tatay, sa totoo lang, Sige, alam ko, medyo mas matanda lang ng kaunti si Jinong Lee. Ayos lang yon. Huwag kang mag-alala. Pipili ako ng magandang araw at papakasalan ka na. Sa lalong madaling panahon. nako tatay, sa totoo lang, hindi nobyo ko si Cade. Nandito lang siya para magpanggap kasama ko. Magpanggap? Ginoong Wood, talagang pasensya na po. Ayaw pakasal ni Isla kay Kevin Ford, kaya naparito ako para magpanggap na nobyo niya. Napakagandang manugang... Sa totoo lang, sa tingin ko ay bagay kayo. Bakit hindi natin gawing totoo? Hindi. Magkaibigan lang kami ni Isla at hindi ako angkop para sa kanya. Hindi mo gusto si Isla, tama ba? Ayos lang, panganay ko siyang anak. Kung gusto mo siya, pwede mo na siyang uwiin ngayon. Ana, batiin mo ang iyong nobyo. Ana, magandang araw sa iyong nobyo. Huwag. Ginoong Wood, huwag mo siyang pilitin. Hindi na ito sinaunang panahon. Ang pag-aasawa ay nangangailangan ng pagmamahalan. Simple lang. Ana, gusto mo bang pakasalan si Jinong Lee? Si Jinong Lee ay isang malaking tagapagtaguyod ng aming pamilya. Gusto ko siyang pakasalan. Ana, seryoso ka ba? Narinig mo ba? Kayde, payag si Ana na pakasalan ka. Mula ngayon, maaari mo na akong tawaging biyanan. Mayroon tayong dalawang masayang pangyayari sa ating pamilya ngayon. Ang pagmamahalan ay nangangahulugang pareho silang dapat pumayag. Alam ko, pumayag na si Ana. Pero hindi ako pumapayag. Ibig mong sabihin ayaw mo sa akin? Huwag kang magkamali. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang ako... Kung makakakuha ka ng 0.1 na pabor mula kay Ana, ang sistema ay mag-u-update sa version 2.0 na may misteryosong gift package. Ina-upgrade sa version 2.0. Napakaganda na ng 1.0. Ang version 2.0 ay magiging kahanga-hanga. Pero hindi ko kayang ipagkanulo si Ivy. Sa totoo lang, basta-basta. Pero wala akong problema na maging kaibigan muna si Binibining Wood. Kakaligtas ko lang sa kanyang lolo at ipinakita ko sa kanya ang aking mahusay na kakayahan sa medisina. Kaunting pabor lang ay hindi problema. Huwag na, dahil ayaw mong pakasalan ako, hindi kita pipilitin. Isla, tawagan mo ako kung may kailangan ng lolo. Paalam na pa. Teka! Kinakalkula ang antas ng pabor. Ang iyong mga babae ay dalawang muka. May gusto siya sa akin? Tapos na ang pagkalkula. Nakakuha ka ng 1 na pabor mula kay Ana. Isang araw na buhay ang nabawas. Tapos na ang pagkalkula. Nabawasan ng bawa ng pabor ni Ana sa iyo. Isang araw na buhay ang nabawas. Ano? 1? Bakit? Iniligtas ko ang lolo niya pero may galit siya sa akin. Huwag kang magkamali. Ganyan na talaga si Ana mula nung bata pa siya. Malamig siya sa labas, ngunit mainit sa loob. Tiyak na nagpapasalamat siya sa iyo. Tama si Isla. Lagi na siyang malamig sa ibabaw, pero lubos siyang nagpapasalamat sa iyo. Nabawasan ng 1 ang pabor ni Ana sa iyo. Isang araw na buhay ang nabawas. Hindi ako naniniwala sa iyo. Tumigil ka dyan! Cade, anong nangyayari? Hindi mo maintindihan. Nasaan ang kapatid mo? Gusto ko siyang makita ngayon din. Paano kung sa ilang araw? Bakit?
Kakaiba ang ugali ng kapatid ko mula noong bata pa siya. Mapagtanim siya ng galit. Nasaktan mo siya kanina, tiyak na galit siya sa'yo. Nabawasan ng 2 ang pabor ni Ana sa iyo. 2 araw na buhay ang nabawas. Hindi na ako makapaghintay ng isa pang araw. Ano man ang paraan mong gamitin, hayaan mo akong makita siya. Ginang Wood, hindi naman sa ayaw kita. Huwag kang magalit. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Okay lang kung ayaw mo sa akin, malaya ka. Pwede bang huwag mo akong ayawan? Kung hindi, mawawalan ako ng buhay. Pasensya na, ganito talaga ang ugali ko. Hindi ko mapigilan ang pagkamuhi ko sa'yo. Pero iniligtas mo ang lolo ko, lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Tutuparin ko ang pangako ko. Pwede bang magustuhan mo naman ako kahit konti? Kahit kaunti lang? Pasensya na, hindi ko talaga mapigilan. Humiling ka ng kaya kong gawin. O kaya pwedeng ipatalon mo ako rito. Hindi yan gagana. Hindi lang ako pumayag na pakasalan kita. Bakit ang tindi ng galit mo? Anong nangyayari? Bakit sila nag-aaway? Ewan ko. Parang gusto ng babae na pakasalan ng matandang lalaki pero tinanggihan siya. Nakakahiya naman, tinanggihan siya ng matandang lalaki. Tinanggihan siya. Huwag kang makinig sa kalokohan nila. Huwag kang magalit. Ikaw wala kang hiya. Ako ang nahihiya. Sobrang nahihiya ako. Babala, mabilis na bumababa ang pabor mula kay Ana. Kinukwenta na ang tiyak na datos. Ana, pakiusap. Huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Hoy, sandali. Pakiusap. Huwag mo akong kamuhian. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Bitawan mo ako. Isla, magsalita ka. Ana, mabuting tao pa lang si Cade. Isla. Kevin, anong ginagawa mo dito? Bakit mo tinatanong? Asawa kita. Siyempre, nandito ako para sunduin ka. Nababaliw ka ba? Hindi kita pakakasalan. Isla, huwag kang walang utang na loob. Mabait ako na nagpagaling sa lolo mo. Dapat kang magpasalamat sa akin. Kevin, nagkakadeliryo ka ba? Si Cade ang nagpagaling sa lolo ko. Anong kinalaman mo doon? Ibig mong sabihin itong basura? Katawa-tawa. Naloko kayong lahat niya. Ano ang ibig mong sabihin? Dr. Gray, sabihin mo sa kanila. Miss Wood, ako ang nagpagaling sa lolo mo. Ikaw? Kaya niyang magsinungaling sa isang aso. Hindi ka ba natatakot mapilayan? Wala kang alam. Noong una, hiniling sa akin ni Mr. Ford na gamutin ang lolo mo ng palihim. Ngayon lang ang araw na dapat siyang gumising, kaya ang papuri ay dapat kay Mr. Ford. Naririnig mo ba? Kung wala ako, hindi siya mabubuhay hanggang ngayon. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Magmadali ka at sumama ka sa akin. Mga gwardiya, dalhin ninyo si Miss Wood sa kotse. Sandali lang. Kevin, ang unreasonable mo na. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong mag-alaga ng lolo ko? Paano mo nasabi na ikaw ang nagligtas sa lolo ko? Tama na, Isla. Hindi mo pa ba nakikita? Wala sila dito para makipag-usap ng matino. Tama ba ako, Mr. Ford? Yung ate, ang talino mo. Kung ganon, diretsuhin na kita. Isla, dapat kang sumama sa akin ngayon. Bakit? Sagot mo ba ang pamasahe papunta at pabalik? Nagtanong ka ba sa opinyon ko? Wala kang pakialam? Mahilig akong tumulong sa iba? Tumahimik ka. Isla, akala mo ba may pagpipilian ka? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kailangan mong sumama sa akin ngayon. Kung ayaw mong sumama ng kusa, papatungan ka ng taong dala-dala. Kevin, huwag mo akong takutin. Sa liwanag ng araw, hindi ako naniniwalang magagawa mong gawin iyon sa harap ng napakaraming tao. Oh? Marami bang tao ngayon? Umalis na kayo dyan, bilisan nyo. Gusto nyo bang kalabanin si Mr. Ford? Huwag kang tumingin, umalis na tayo. Huwag kang manggulo. Hoy, umalis na sila lahat. Epektibo talaga ang mga linyang kontrabida. Hindi ka ba naniniwala? Sa buong Haicheng, sino ang may lakas ng loob na sumalungat sa akin? Payo ko sa iyo, maging matino ka at sumama ka sa akin ng maayos. Huwag mo akong piliting gawin ito. Kevin, kalimutan mo ang ideyang iyan. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako sasama sa iyo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung magaspang ako, mga tauhan. Isakay ninyo si Miss Wood sa kotse. Sinong may lakas ng loob? Ana, anong nangyayari? Gusto mong kunin ang kapatid ko sa harap mismo ng mga mata ko? Para bang wala akong kwenta bilang ate niya? Ana, alam kong magaling ka pero payo ko, umalis ka na o baka madumihan ka ng dugo. Payo ko sa'yo, lumayo ka kay Isla. Kung hindi,
Madudumihan ka ng dugo. Sa totoo lang, hindi na kailangan. Kaya ko tong sarilihin. Wala kang pakialam dito. Ngayon, kailangan kong turuan sila ng leksyon para malaman nila ang pamilyang Wood ay hindi basta-basta lang. Kung ipipilit mong maghanap ng gulo, huwag kang magsisisi sa akin. Ano pang hinihintay nyo? Durugin nyo sila! Buisit. Hindi ko inasahang ang ate mo pala ay napakagaling. Siyempre naman, si Ana ay hindi lang doktor kundi dalubhasa pa sa martial arts. Matalino at magaling. Ana, bugbugin mo sila. Kevin, ayaw kitang maging kaaway. Umalis ka na kasama ng mga tauhan mo. Huwag mo nang gambalain ang kapatid ko. Hindi masama. Minaliit kita. Hindi ko inakalang ganito kagaling ka. Dahil dito, dedesisyunan kitang pakasalan din. Kayo ng kapatid mo ay maglilingkod sa akin ng magkasama. Ford, nababaliw ka na ba? Hanggang ngayon, nagsasabi ka pa ng kalokohan? Gusto mong gawin kitang ulo ng baboy? Hindi mo alam ang lugar mo. Akala mo ba talaga? Yun lang ang kaya ko? Dr. Gray, ano pang hinihintay mo? Ana, di ba, hayaan mong subukan ko ang mga teknik mo. Gray, alam kong magaling ka sa medisina. Pero labanan ito, hindi paggamot. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na dito. Nakaka-interest. Mr. Ford, kaya pala gusto mo ang babae. Matapang siya. Gusto ko rin siya. Pagkatapos mo, gusto ko ring makipaglibre sa kanya. Walang problema, Dr. Gray. Kung gusto mo, maaari kang mauna. Baliw ba kayong dalawa? Wala ba kayong paggalang sa babae? Tumahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Tutulungan kita. Ana, ayos ka lang ba? Akala mo ba? Medisina lang ang alam ko para malaman mo. Ang kakayahan ko sa martial arts ay mas malakas kaysa sa medisina. Ana, Isla, lumapit kayo at magmakaawa sa akin o ako ang tutulong sa inyo. Pakawalan mo ang kapatid ko. Sasama ako sa'yo. Ana? Sa puntong ito, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko? Tumahimik ka. Dalhin mo na si Isla. Akala mo ba ito ay palengke at makikipagtawaran ako sa iyo? Ano ang kailangan para pakawalan mo si Isla? Dahil gusto mo siyang protektahan, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, hubarin mo ang lahat ng damit mo. Lumuhod at magmakaawa sa akin. Pagkatapos baka bigyan kita ng pagkakataon. Gago, nananaginip ka. Ana, huwag mong gawin yan. Sa pinakamasama, kamatayan lang ito. Tumahimik ka. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Palagi akong tumutupad sa salita ko. Sige. Pumapayag ako. Ana, huwag mong gawin yan. Sa pinakamasama, kamatayan lang iyan. Huwag mo siyang hayaang hamakin tayo. Ang dalaga ng pamilyang Wood ay naghuhubad sa publiko. Mag-viral ang video na to. Bilisan mo, maghubad ka. Hindi ko pinapayagan na gawin mo ito. Ano? Bitawan mo ako. Hindi ba't sinabi kong ilayo mo si Isla? Huwag mong kalimutan may utang ka pa sa akin. Bago ito matapos, ako lang ang dapat mong sundin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sinisira mo ang plano ko. Pagbabawian kita. Magulang na kita. Hindi ba't tinuruan ka ng nanay mo na rumespeto sa matatanda? Puntahan mo ang impyerno. Ngayon, tuturuan kita kung paano rumespeto sa matatanda. Gago. Dr. Gray, ano pang hinihintay mo? Ikaw ang gumamot kay Master Wood? Gusto mong maging estudyante ko? Gusto mo bang maging estudyante ko? Pwede kong patawarin ang kabastusan mo at bigyan ka ng pagkakataon. Anong yung pagkakataon? Sabihin mo sa akin kung paano gamutin si Mr. Wood. Basta sabihin mo lang, pwedeng hindi kita patayin at bibigyan pa kita ng malaking gantimpala. Kaya pala ang dami mong sinasabi para lang sa reseta. Sige, pwede kong sabihin sa'yo. Talagang hindi pwede. Sa ganyang pekeng doktor, mas mataas ang kanyang kakayahan sa medisina na kanyang natutunan, mas malaki ang pinsalang magagawa. Maraming tao ang mamamatay. Hindi mahalaga kung pekeng doktor siya. Dahil kaya niya akong bigyan ng malaking gantimpala. Tutulungan mo ba ang isang malupit na tao dahil lang sa pera? Pekeng doktor siya. At hindi rin naman ako mabuting tao.
Mapagpera, gusto kita. Turuan mo ako ng medisina at bibigyan kita ng maraming benepisyo. Magkano ang kaya mong ibigay sa akin? Magkano ang gusto mo? $1 trillion ng US. Nababaliw ka ba? $1 trillion ng US? Marunong ka bang magbilang? Hoy Mr. Ford, deal. Bibigyan kita ng $1 trillion ng US. Dr. Gray. Maliit na halaga lang yan. Makakakuha ka ng $1 trillion ng US. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa medisinang yan. Tapos papatayin ka namin, matanda. Sige. Dahil napag-usapan na ang presyo, hindi ko na ito itatago. Sa totoo lang, 3 Ano sila? Sige. Tangina ikaw. Gago, ang kapal ng mukha mo. Sa totoo lang, sinagip ko siya sa pamamagitan ng pagsunod sa sistema. Wala akong ideya. Kung ano ang ginawa ko, gago! Mamatay ka na. Sino ka ba talaga? Lolo, ang kulit-kulit mo. Pare-pareho lang ang sinasabi mo tuwing natatalo ka. Tama ba ako, Mr. Ford? Binabalaan kita, huwag kang makulit. Kung sasaktan mo ako, hindi ka papayagan ng tatay ko. Binabalaan mo ako? Huwag kang makulit. Pwede bang palitan mo naman ang mga sinasabi mo? Huwag mo ako. Pasensya na. Kevin Ford, ipapadala kita sa impyerno. Sandali. Kevin, maaari kitang patawarin, pero sana ay maalala mo ito. Hindi ka na magiging swerte sa susunod. Sige. Alam kong nagkamali ako. Lumabas ka! Sige, lalabas na ako agad. Teka, hindi ka pwedeng umalis. Ginoo, pasensya na po. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Nagkamali po ako. Ha? Pero may utang ka sa akin. May utang ako sa'yo? Oh, $1 trillion. Bayaran mo ako o kukunin ko ang ulo mo. Pasensya na po, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Wala akong ganoong kalaking pera. Wala akong pakialam. Magbabayad ka ng utang o mawawala ang buhay mo. Pakawalan niyo na po ako. Nakikiusap ako. Miss Wood, tulungan niyo po ako. Alam kong nagkamali ako. Ayokong mamatay. Kid, kahit nakakainis siya, hindi naman siya karapat dapat mamatay. Bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Sige, dahil kay Miss Wood, bibigyan kita ng pagkakataon. Salamat po, pero... Kailangan mong gumawa ng kasulatan ng utang para sa akin. Ako... Sige, isusulat ko. Isusulat ko na ngayon. Ginoo. Ayos. Umalis ka. Salamat po, Ginoo. Kade, ang galing mo, ang astig mo kanina. Wala yun. Na-detect, nakakuha ng 50 puntos ng pabor mula kay Isla. Nadagdagan ng 1 taon ang buhay. Nadagdagan ng 20 ang lakas ng katawan. Ang pabor mula kay Isla ay umabot na sa limit. Wala ng mga prompt. Kaya may limit pala. Hindi masama. Nadagdagan ng 1 taon ang buhay. Nadagdagan ng 20 ang lakas ng katawan. Ako'y magiging hindi matatalo sa buong mundo. Heto, kunin mo ito. Kung ang bastos na yon ay mangahas na guluhin ka ulit, sabihin mo sa kanyang bayaran ng pera. Hindi na kailangan. Hindi naman malaking bagay. Hindi pa nga isang tao. Kahit na 1,000 o 10,000 ng mga ito, hindi ito problema. Si Ana ay tiyak na mahuhulog sa akin. Ang pabor ay tataas. Na-detect, ang pabor mula kay Ana ay 1. Buisit na sistema. Niloloko mo ba ako? Lumabas ka, gusto kong magreklamo. Kid, anong binubulong-bulong mo sa sarili mo? Tumahimik ka, wala kang pakialam. Sistema, lumabas ka, gusto kong magreklamo. Natanggap na ng sistema ang iyong feedback. Upang masagot ng maayos ang iyong mga tanong, nagpasya ang sistema na patugtugin ang inner voice ni Ana sa sandaling ito. May kaya rin pala ang matandang ito. Pero masyado siyang nagpapanggap at mahilig siyang magyabang. Ayoko ng ganyang klaseng tao. Imposible, huwag mong tutukan ang mga pagkukulang ko. Hindi mo ba nakikita ang mga kalakasan ko? Anong ibig mong sabihin? Pakigusto mo naman ako, kahit konti lang. Iniligtas mo kami. Tama ang lahat ng sabihin mo.
Na-detect ang pagtingin mula kay Ana ay 1. Hoy, bumalik ka! Anong klaseng babae ba siya? Pwede bang hindi ko gamitin ang sistemang ito? Cade, bakit ka kumukutya? Dahil ba hindi ka nasiyahan ng ate ko? Huwag mong isipin ng labis. Ganyan talaga siya lagi. Mabagal siyang makipag-close sa mga bagong tao. Okay lang yan, magiging maayos din pagkatapos ng ilang sandali. Pagkatapos ng ilang sandali, iimbitahan ka sa isang libing. Isang libing? Hindi mo maiintindihan. Alam ko kung bakit ka malungkot. Dahil kay Ivy, di ba? Yung press conference ay sa makalawa na. Hindi ko alam kung kaya ni Ivy to. Ay nako, pako nakalimot nito. Hoy Ana, sandali lang. Sandali lang. Anong problema? Pakiusap, huwag kang laging nakasimangot. Wala akong utang na loob sa'yo. Kung kailangan mo, pwede akong lumuhod sa harap ng publiko para ipakita ang pasasalamat ko. May utang ako sa'yo, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Sige, ang galing-galing mo. At ang taas ng pride mo. Pumunta ako sa'yo para magtanong tungkol sa isang sangkap na panggamot. Isang sangkap na panggamot? Pero ang major ko ay paleontology. Hindi ako masyadong marunong sa gamot. Tama ka. Nakasulat lahat sa sinaunang tsino sa reseta na yon at may isang gamot na talagang hindi ko maintindihan. Anong gamot? Tinatawag itong Chamber Delight. Ano ang ibig sabihin nun? Ano? Natukoy 10 ang favorability mula kay Ana. 10 araw na buhay ang nabawas. Buwisit. Anong ginawa ko? Bakit mo ako kinamumuhian? Buwisit. Anong ginawa ko? Manyakis. Anong problema? Ito ba ang hiling mo? Oo, nangako ka. Gagawin mo ang anumang ipagagawa ko sa iyo. Ito ang hiling ko. Sige. Ibibigay ko ito sa'yo. Sumakay ka na. Saan tayo pupunta? Palengke. Palengke? Pumunta ka sa palengke para lang bumili ng pipino. Bigyan mo ako ng pipino. Bumaba ka at maghintay sa labas. Huwag mong papapalapitin ang sino man sa kotse. Bakit? Gusto mo ng sarap na pribado, di ba? Ihahanda ko ito para sa'yo. Bumaba ka na. Ganun pala. Lihim mong recipe ito, baba na ako. Kahit lamok hindi makakalapit. Sampung minuto na, bakit hindi pa siya tapos? May problema? Hindi ko sinasadya na tumingin, kasi ang tagal mo na kasi dito. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tingnan ko? Ito ang gusto mo. Ano ito? Ang Chamber Delight. Quits na tayo ngayon, paalam. Hindi. Huwag na tayong magkita ulit. Hoy, sandali lang! Ito ang Chamber Delight. Bakit malagkit? At ang weird ng amoy. Ivy. Sige, babalik ako. Anong problema? Bakit mo ko pinatawag ng nagmamadali? Ito ang 2 million. Wow, ang generous mo, Miss Sue. Salamat. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging mas magaling akong bodyguard. May sasakyan para sa'yo sa pinto. Kunin mo ang pera at umalis ka agad sa lungsod. Ang layo, ang mas mabuti. Bakit mo ako pinapaalis? May problema ba? Cade, nagdesisyon na ako. Kahit ano ang mangyari, dadalaw ako sa press conference. Kahit masira ako, gusto kong bigyan ang publiko ng paliwanag. Alam ko, pero ano ang kinalaman nito sa pag-alis ko? Bakit hindi mo maintindihan? Dahil sa Dragon Scale, marami na akong na-offend na tao. Lalo na si Evan Sue. Sa tingin mo ba, hahayaan niya akong umalis bukas? Bakit ka takot sa kanya? Kung darating siya bukas, talagang papatayin ko siya. Hindi ganoon kasimple. Sinuri ko na ito. Sobrang yabang ni Evan dahil si Coal River ay sumusuporta sa kanya. Coal River? Yung nagdroga sa iyo? Kung darating siya bukas, papag-aralan ko siya. Cade, pwede bang maging makatwiran ka? Aminado ako na magaling ka sa pakikipaglaban pero haharapin natin si Coal River, ang panganay na anak ng pamilyang River.
Wala akong pakialam. Bodyguard mo ako. Responsable ako sa kaligtasan mo. Alam mo ba, na-offend mo siya dati. Sa estilo niya ng paggawa ng mga bagay, tiyak na hindi kanya hahayaan na umalis ng buhay. Kumalma ka. Una, kahit gusto nilang saktan ka, wala silang kakayahan ni ang qualification. Pangalawa, kung gusto nilang saktan ka, kailangan nilang dumaan sa katawan ko. Pero, sige, huwag kang mag-alala, nandito ako. Magiging maayos ang lahat. Kede, bakit ang taas ng tiwala mo? Dahil nakuha ko ang Chamber Delight. Gamit ito, makakagawa ako ng anti-cancer drug mamayang gabi. Saan mo nakuha ito? Hiningi ko ito. Mahirap ba makuha ito? Hindi mo alam kung ano ito, di ba? Hindi mo alam kung ano ito, di ba? Alam ko, pipino ito. Ang ordinaryong pipino ay tiyak na hindi magagamit bilang gamot, kaya maaring kailangan itong iproseso ng kaunti. Paano ipoproseso? Bastos. Sige na, lumapit ka at sasabihin ko sa'yo. Ano? Anong ginagawa mo? Ang lakas naman ng kabog ng dibdib mo. Buisit. 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 Ano? Kate, anong nangyari? Sana sinabi mo sa akin ng mas maaga. Naghihintay ka para sa libing. Ngayon ko lang nalaman. Libing, anong nangyayari? Paano ko ipapaliwanag sa'yo? Na-detect, ang favorability mula kay Ana ay Diyos ko, ganito lang karami ang natitirang buhay ko. Huwag mong kunin ang buhay ko. ang pagiging favorable mula kay Ana ay 50. 50 o taong buhay ang nadagdag, 10 beses na mas malakas, at isang misteryosong gift package. 50 taon. Ganito pala ang galit niya sa akin. Wala na ako. Positibo ito, Diyos ko! Positibo ito. Cade, parang mas bata ka ng kaunti. Kung meron kang anumang hindi pagkasiyahan, dapat mong sabihin sa akin. Hoy, anong kinakatakot mo? Simula ngayon, ang lalaki mo ay ang pinakamakapangyarihang lalaki sa San Sinukob. Isla, anong nangyari? May gusto si Ana kay Cade. Gusto niyang ayayin itong manood ng pelikula. Sige, sasabihin ko sa kanya agad. Anong nangyari? Tumayo ng maayos. Cade, may gusto ka kay Isla. Ayos lang yon. Ngayon, ang gusto mo ay ang kapatid ni Isla? Ang galing mo. Gusto ko si Anna Wood? Paano nangyari yon? Tinatanggi mo pa rin. Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ni Isla sa telepono? Ano? Sabi niya ang kapatid niya ay gustong-gusto ka at gusto kanyang ayain manood ng pelikula. Buisit. Gusto ako ng babaeng yon. Ayaw niya sa akin. Paano niya ako magugustuhan? Huwag kang magkunwaring tanga. Kilalang kilala ko si Ana. Malala ang misogyny niya. Kung mag-aaya siya ng lalaki para manood ng pelikula, parang normal na babae lang na maghuhubad sa harap ng kanyang kasintahan. Buisit. Totoo ba yan? Bigay mo sa akin ang telepono mo. Tatawagan ko siya. Sakto, gusto ko rin may sasabihin sa kanya. Hindi na kailangan. Ay, buti naman dumating ka. Pakipaliwanag mo nga ang relasyon natin. Kumusta, Jinong Lee? Maaari ba kitang ayain kumain at manood ng pelikula? Diyos ko, anong ginagawa mo? Sinabi na sa akin ni Isla tungkol sa'yo, lahat ng ginagawa mo ay para makagawa ng gamot laban sa cancer, para ito sa kapakanan ng lahat. Hanga na hanga ako sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin sa nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ah, kaya pala bigla mo akong nagustuhan. Pero kalimutan na natin ang panonood ng pelikula. Kasi Nadetekta, ang pagmamahal ni Ana sa host ay tumaas ng 100. Kung makikipagtalik ang host sa kanya, makakakuha siya ng 100 taong buhay na may walang hanggang yaman at maging ang pinakamayaman na tao sa mundong ito. Kung hindi pa tamang panahon, kalimutan mo na. Hoy, sandali, buisit, 100 taong buhay. Ang pinakamayaman sa mundong ito. Parang panaginip lang. Napakabuti mong tao pero hindi tayo bagay. Dahil mahal ko. Si Ivy Sue. Ivy, kayong dalawa ay nagmamahalan? Matapos ang lahat ng nangyari, bakit ka nahihiya? Kung hindi mo aminin, sasama ako sa kanya. Oo, Ana. Nagmamahalan kami.
Kung ganon, hindi na kita gagambalain. Ivy Ginoong Lee. Nais ko ang inyong kaligayahan. Paalam. Mabuti. Ngayon hindi mo na ako pwedeng paalisin. Cade, ganun ba talaga kahalaga ako sa'yo? Cade, ganun ba ako kahalaga sa'yo? Siyempre naman. Nasa peligro ka na. Iniisip mo pa rin ang nararamdaman ko. Sa tagal kong nabuhay, wala pang nagmalasakit sa akin. Kaya, napakahalaga mo sa akin. Cade, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Ano yon? Kung ang ibig kong sabihin kung makaligtas tayong dalawa, hindi na tayo maghihiwalay. Siyempre, bodyguard mo ako. Dapat kasama kita palagi. Siyempre naman. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, Ano? hindi ko sasabihin. Gusto mo akong pakasalan? Nahihiya ka lang banggitin. Ayokong pakasalan ka! Huwag kang mag-akala. Bitawan mo ako. Hindi. Gusto mong bitawan kita? Halikan mo ako. Pwede ba yon? Nako, ang tapang mong halikan ako. Papagalitan kita. Bakit hindi mo na lang ako tawaging manyak ngayon? Huwag kang ganon. Gusto mo bang murahin? Subukan mo at malalaman mo. Matandang loko ka. Seryosohin mo. Sa buhay ko, ikaw lang ang ginaganito ko. Salamat sa pagpapahalaga. Gutom ka na ba? Lulutuan kita. Gusto ko ng Beef noodles. parang ito na ang pakiramdam ng kaligayahan. Na-detect. Siguro si Ana yon. Hayaan mo na. Bahala na. Ayokong manatili sa sistema magpakailanman. Hindi kita pinapaalalahanan. May tanong lang ako para sa'yo. Wisit. AI ka lang. May itatanong ka. Sa akin? Sige, ano? Kailangan mo lang gawin ang isang napakadaling gawain at makukuha mo ang kapangyarihang mamuno sa planetang ito. Bakit mo tinalikuran? Dahil natatakot akong. Malulungkot ang taong mahal ko. Paumanhin, ang sistema ay hindi maintindihan ang sagot mo. Malungkot ang isang babae. Anong kinalaman yan sa'yo? Aminado akong magaling kang sistema. Ngunit hindi ka pa nakakatanggap ng pagmamahal para malaman ang Sagot, kailangan mong maunawaan kung ano ang pag-ibig. Mukhang kailangan kong mag-upgrade. Isasara ang sistema sa loob ng 3 segundo. magandang araw hanggang sa muli. Hoy, bumalik ka. Ano? Well, dahil aalis ka na, may ibibigay ka ba sa akin? Okay, maligayang pagdating sa pakete ng regalo para sa tunay na pag-ibig. Nadagdagan ang buhay mo ng 500 taon. Umabot sa rurok ang lahat ng estado mo. Lahat ng kakayahan mo ay walang katulad sa buong Sansinukob. 500 taon. Walang katulad sa Sansinukob. Sige, SFX! Nagbibiro lang ako, gago. Anong ginagawa mo? Handa na ang pansit. Okay. Anong pinagtatawa mo? Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa press conference? Kung sumpa man ito, hindi natin ito matatakasan. Ang darating ay darating pa rin. Pero masaya ako ngayon. Salamat sa Diyos sa pagpapadala ng napakabuting lalaki. Sabi ko na sa'yo, huwag kang mag-alala ang press conference. Ang magiging highlight mo. Naniniwala ako sa'yo. Ang pangit ng panlasa mo, Gaga. Evan, anong ginagawa mo dito? Evan, anong ginagawa mo rito?
Huwag kang masyadong kinabahan. Nandito lang ako para humingi ng isang bagay sa'yo. Ano? May ilang datos na hindi tugma sa formula ng DS anti-cancer drug. Ibigay mo sa akin ang datos at aalis na ako. Kaya inaamin mong ninakaw mo ang DS? Hindi yon ang mahalaga. Ibigay mo lang sa akin ang datos at aalis na ako agad. Paano kung hindi ako pumayag? Ivy, bilang iyong tiyuhin, sinasabi ko ito ng seryoso. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin ang datos ng maayos. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Evan, putang ina mo, sabihin mo paano mo gustong mamatay? Huwag kang mag-alala. Nakatala na ang iyong utang. Seseryosohin ko ito ngayon. Sige, nandito na ako. Maaari mo nang simulan, pero kaya mo ba talagang gawin? Hindi ko kaya. Gayunpaman gagawin ito para sa akin ng kaibigan ko. Nandito na si Mr. River. Coal River. IVC. Matagal na tayong hindi nagkita. Coal River, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome. Umalis ka na. AV, masyado kang nagmamagaling. Walang sino man sa lungsod na ito ang hindi nag-aanyaya sa akin, si Coal River. Ikaw, Mahal, nandito na ang maalamat na si Mr. River bilang mga host. Dapat natin siyang tanggapin. Cade. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sino ka? Ikaw yung matandang palaging sumisira sa mga plano ko. Sige. Ngayon, pag-usapan natin isa-isa ang mga to. Coal River, kung naghahanap ka ng gulo, ako ang kalaban mo. Huwag mong idamay ang iba. Ivy, nagmamalasakit ka pa rin sa matanda na yon. Sige, dahil sinabi mo, kapag mas nagmalasakit ka sa kanya, mas masahol ang pagkamatay niya. Patayin mo siya. Opo. Tigil. Cole, kung ibibigay ko sa iyo ang data ng DS, pwedeng pakawalan mo si Cade? Oo, pero may isa akong kondisyon. Ano yun? Hindi lang yung data ang gusto ko ring maging aso mo ako. Gusto kong ikaw ay laging nagwagayway ng buntot sa harap ko. Coal River, huwag kang magpakalayo. Kasalanan mo lahat ito. Nung sinusuyo kita, nagpakakul ka. Ngayong hindi na kita sinusuyo, karapat-dapat ka lang maging aso ko. Sabihin mo lang oo o hindi. Sigurado ka bang sinasabi mo ang totoo? Palagi akong tumutupad sa salita ko. Basta ibigay mo sa akin ang data at maging masunurin mong aso ko. Palalayasin ko ang matandang ito. Sige. Dahil sinabi mo yan, payag ako. Ganun naman dapat, huwag kang mag-alala, hindi kita pagmamalupitan. Bibilhan kita ng pinakamagandang kadena. Mga gwardya, ihatid si Misu pabalik. Opo. Ikaw pala gago. Oh, matagal na akong nakatayo rito para sa matagal na panahon. Akala mo ba hindi kita nakikita? Cade, wala kang pakialam dito, umalis ka sa daan. Paano mo nasabi sa asawa mo ang ganyan? Wala kang pakialam. Tumabi ka. Cade, pakiusap, umalis ka na agad. Hindi mo talaga kaya sila. Akala mo ba mahina ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin kasi... Tama na. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo kung gaano kagaling ang asawa mo. River, gusto sana kitang patayin bukas pero dumating ka ngayon. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Yabang mo, huwag mong isipin na pwede kang magyabang sa pangit mong kakayahan. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang kapangyarihan ng nangungunang pamilya. Patayin siya. Ito ba ang tinatawag mong kapangyarihan ng nangungunang pamilya? Diyos ko, ang mga bodyguard ng pamilyang River ay pawang mga master. Paano niya nagawa iyon? Buisit! Ang lakas talaga ng system. Ginamit ko lang ang kapangyarihan ng Trek Lamok. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Sabihin mo sa akin ngayon, paano mo gustong mamatay? Matanda,
Huwag kang masyadong masaya. Talaga bang iniisip mo na ang nangungunang pamilya ay kayang gawin lang iyan? Ano pa? Ano pang mga daya ang mayroon ka? Abala ako, huwag mong sayangin ang oras ko. Sino ang nagmamalaki dito? Ang 4 na nangungunang masters ng ang pamilyang River. Tapos ka na, ganap na tapos. Mga nakatatanda. Ang matandang ito ay laging sinisira ang mga plano ko. Iwanan mo siyang buhay. Papahirapan ko siya. Guro, alam mo ang lakas namin. Mahirap tiyakin na magkakaroon ng mga nakaligtas, lalo na ang isang matanda. Natatakot ako na ang mga buto ng matandang ito ay mangangalat sa isang banayad na hininga. Baliw ka ba? Mas matatanda kayong lahat kaysa sa akin at tinatawag ninyo akong matanda. Nagpapakilala ba kayo? Anong lakas ng loob mong kausapin kami ng ganyan? Gagawin kitang maghangad na patay ka na. Cade! Ang hina-hina mo tapos nagmamagaling ka pa. Okay ka lang. Okay lang ako. Mukhang minamaliit ko pala itong matanda. Natatakot akong mapatay ka, kaya 1 puntos ng lakas lang ang ginamit ko. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na lakas. Jack! Matanda, anong klaseng salamangka ang ginagawa mo? Pakiusap, hindi mo ba alam na ang lakas ay may katumbas na reaksyon? Nasaktan siya ng sarili niyang lakas. Mayabang. Kung hindi ka namin papatayin ngayon, malaking problema ka sa hinaharap. Mga kasama, patayin natin siya. Cole, tama ba? Galing ka sa maharlikang pamilya? Paano mo gustong mamatay? Binabalaan kita, huwag kang lalapit. Ang pamilya ko ang pinakamataas na pamilya sa buong mundo. Inapi mo ang babae ko at ngayon gusto mo kaming patayin lahat. Isang masamang tao na tulad mo ay karapat dapat mamatay. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Dalhin mo ang amo mo pabalik at sabihin mo sa pinuno ng pamilya ninyo, hindi niya tinuruan ang anak niya, kaya ako ang gumawa. Kung gusto niyang maghiganti, pumunta siya sa akin kahit kailan. Magaling ba ako? Sige. Huwag kang umiyak. Palagi akong nasa tabi mo at ipagtatanggol ka. Cade. Ayokong mag-antala pa. Ano? Gusto kong kumuha ng sertipiko kasama mo ngayon. Ano man ang mangyari sa hinaharap, hindi ako magsisisi. Gusto kong maging asawa mo. Talaga? Oh. Hindi ba't medyo... Anong ibig mong sabihin? Ang pagkakaroon ng marriage certificate kasama ko ay isang kahihiyan para sa iyo? Hindi. Natatakot ako na sasabihin ng iba na ako ay isang cougar. Hayaan mong magchismisan sila. Hindi yun problema natin. Ano man ang sabihin ng iba, alam ko sa sarili ko. Masaya ako sa iyo. Sige, kung ganun, ano pa ang hinihintay natin? Pumunta tayo sa kwarto. Bakit mo ako dinadala sa kwarto? Kailangan muna tayong magtalik. Kailangan ng kasal ang pakiramdam ng seremonya. Tara na.